Magandang araw po, Ms. Dana, paumanhin na po. Hi, good morning po, Yusek Rocky and Opo. Aljo. Magandang umaga po. Opo, welcome po ulit dito sa ating laging handa public briefing. Ms. Dana, ano po yung protocol para sa mga foreign investors na muli na pong pinapayagang makapasok sa bansa? Well, it's the same po yung protocols po natin for foreign investors and other foreign nationals po na pinapayagan po natin na pumasok ng bansa. Kailangan po nila ng valid and existing visa, so kailangan po meron po sila either EO226, SIRV under EO226 or 47A2 issued by the Department of Justice or Section 9D yung Treaty Traders Visa. Yan po yung mga pinapayagan under foreign investors. They also should have a pre-booked quarantine facility and a COVID testing provider. And of course, subject po sila sa maximum capacity ng inbound passengers as set po by the National Task Force for COVID-19. Opo, Ms. Dana, sa inyong tala, pwede niyo po bang ikumpara kung gaano karaming foreign nationals ang dumating na sa bansa ngayong taon at gaano rin po karami yung mga umaalis at inaasahang aalis pa po ng bansa? Well, nakikita po natin parang nagkaroon po ng exodus ng mga foreign nationals dito sa bansa. For the first time po siguro in history or in a long time, mas marami po yung umaalis dito sa dumadating po. For 2020, nasa 1.5 million po ang dumating dito sa Pilipinas. Samantalang almost 3 million na po ang umaalis po ng bansa. So mas marami po yung umaalis ng Pilipinas. And we see this trend po siguro until the end of the year, until the early next year po, na marami pong umaalis habang meron pong pandemic. I'm sorry, rather 2 million po yung umalis ng bansa for 2020. So this has a big effect po siguro sa atin. Dahil for the past few years po, nakikita po natin upward yung trend po ng foreign arrivals dito sa bansa, following na rin po ng pinaigting po na efforts ng Department of Tourism to invite foreign tourists dito sa Pilipinas. So nakikita po natin, malaki po ang magiging impact po nito sa ating ekonomiya as well. Opo, kahapon po inilabas na ng IATF na pwede na rin yung mga balikbayan dito na visa-free. Ano po ang detalye tungkol dito? Yes po, yesterday po pinayagan na po ng IATF yung balikbayan po, just for clarification para po sa mga viewers po natin and listeners, yun po yung spouse and children of Filipinos as well as yung former Filipino po, yung dati pong Pilipino na naging foreign national na, kasama po yung kanilang asawa at yung mga anak po. So kailangan po, ang requirements po dyan is they should be traveling with the Filipino or the former Filipino and they get 1 year balikbayan privilege po. So ito pong balikbayan, sila po kailangan included po sila dun sa list ng 157 countries that are visa-free according to Executive Order number 408. And same din po yung protocols na kailangan nilang harapin pagdating po nila dito sa Pilipinas. And recommendation po namin is, additionally, is that they should queue together pagdaan po nila sa immigration for easier reference po. Opo, Ms. Dana, kasi dahil dyan, inaasahan nyo yung pagdating ng mga pinapayagan dyan sa IATF na bagong regulasyon. So maglalatag po ba ng mas mahigpit pa rin na patakaran ang Bureau of Immigration para matiyak pa rin po na hindi nasusunod yung health and safety protocol na sa gayon hindi pa rin kumalat yung COVID-19 po? Definitely po. We're very strict po dito sa ating social distancing, sa ating airport, lalo na po ngayong paparating na Kapaskuhan. We're expecting maaari pong pumalo moderately yung dami po ng pasahero, but it will not be as much as the previous years. Tingin po natin hindi po ito papalo ng ganun karami, kagaya po ng mga nakaraang taon. And following nga po itong pag-aalaw po sa mga balikbayan, it would allow po the Filipinos to be reunited po with their families ngayong Kapaskuhan. So we're very strict about that and we are on standby po na magdagdag ng additional personnel kung sakali po na dumami po muli ang mga bumabiyahe this coming Christmas season. Opo, Ms. Dana, maiba po ako, kaugnay naman dito sa Pastillas Scam na iniimbestigahan sa Bureau. Plano pong mag-hire ng mga bagong personnel. So, kumusta rin po yung update na isinasagawang organizational assessment po?
Kasama po yan sa mga long-term solutions na nakikita po natin is magdagdag po tayo ng personnel. Lalo na po is 86 yung na-implicate dito sa Pasilla Scampo, which is a big blow dito po sa manpower ng ating mga tauhan po sa airport. So we're looking at yung expedite po yung hiring process for another 100 immigration officers sa mga susunod na buwan. Ito po yung mga nag-apply pre-pandemic po, bago pa po yung pandemic. And gusto po natin is ma-expedite po agad itong hiring process itong mga ito at kaagad-agad po mai-deploy po sila para maihabol po sa Christmas season. Opo, Ms. Dana, sa gitna po na kinakaharap na issue ng Bureau of Immigration, tinitingnan po ni na Commissioner Morente yung pong tinatawag na long-term solution sa pagpasa sa Proposed Bureau of Immigration Modernization Law. Ano-ano po ba ang nakapaloob dito at kung sakali at gaano kalaki po ang maitutulong nito sa tanggapan? Well, Yusek Rocky, nakikita talaga natin na yung bagong law is the long-term solution for this problem na paulit-ulit po ang nagiging problema ng Bureau. Our law is an 80-year-old law. Lumang-luma na po siya and yung mga provisions po niya are already outdated, hindi na po siya applicable for modern times. So we see the need po for the immediate passing of our law, and it will answer so many problems of the Bureau. It will answer salary woes, yung mga systemic issues po ng Bureau, it will answer that. It will plug loopholes sa policies, update fines and penalties, ensure proper division and power, and of course confer to the Commissioner the proper disciplinary powers. Kasi yun po nakikita natin na isa sa mga importante na mabigyan po ang Commissioner ng disciplinary power over the personnel para halimbawa po umaga nakita po natin na may kalokohan ng isang tauhan po na immigration, immediately po sa hapon makakapagbaba na po tayo ng preventive suspension. Opo, so bale matitiyak po dito na sa pamagitan nitong mga bagong patakaran na ito o sa batas ay talagang maiiwasan po yung sinasabing anomalya sa Bureau of Immigration. Definitely po. It will tighten po itong ating pagbabantay sa mga activities po ng mga tauhan natin, as well as yung pinakabatas po natin, kasi yan po yung pinakabiblia na sinusunod po ng mga immigration officers in enforcing immigration laws. So mawawala po yung vague policies, may mga vague po na polisiya dyan, and matatighten po yan para po mas maipatupad po ng maayos ng Bureau. Okay. Ms. Dana, kunin ko na lamang po ang inyong mensahe sa ating mga kababayan. Siguro po, reminder nitong nito pong Christmas season, sa mga babiyahe po, make sure po that we follow the health protocol. We always wear our face mask, our face shield, our alcohol po, lagi po magdadala, and proper hand washing. But always po, ang aming nirekomenda pa rin po, kagaya ng Department of Health, it's always best po to stay at home. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Bureau of Immigration Spokesperson Dana Sandoval.